Ay, muli, dami namin dapat pasalamatan sa mga bagay na ginagawa mo at nakikita po namin. Pero ako po'y naniniwala, mas marami kang ginagawa behind what our eyes see and conceive. Kaya we are so ever grateful. Lord, napakahalagang aming tatalakayin this morning. It is because dito ay ipapaalam sa amin na maging very conscious kami kung bahagi ba talaga kami ng lahi mo, ng katawan mo, ng kingdom mo. Kaya pagkabasbasa mo ang bawat mga tenga, mga isipan, mga puso upang mga salita mo ay tumimo. Sa tulong ng Banal na Espiritu mo, Lord, isulat mo sa aming mga puso ang mga salita mo upang hindi na po namin kalilimutan at aming isi-share sa maraming tao. Lord, I pray na through the help of the Spirit, maging humble po kami, maging submissive, maging accountable, and accept ang mga mistakes namin at sa aming pagsisisi na aming mga sala at pagkukulang. Ay dalangin ko, Lord, na kami yung patawarin at kahabagan at kaawaan. Lord, magkaroon po ng realization this morning, Lord, and desire to change kung meron man dapat baguhin. To improve kung meron man maganda na kaming ginagawa, Lord. I pray also for miracle, for healing sa mga naniniwala sa iyo. I pray, Lord God, na magkakaroon mga unity in faith about pamilya, pagkakasundo sa mag-asawa. Lord, I pray, Lord, na gawin mo ang nararapat sa bawat isa sa amin upang kung dumating ka man ay wala pong maiiwan sa amin. Lord, salamat. This I pray in Jesus' name at magsabing Amen. Kung po ay mangangaral sa na ang pamagat ay your life betrays you. Kumbaga, kung sa Tagalog ay pwede natin sabihin sa ganitong kahulugan na mabibisto ka sa pamamagitan ng kanilang sa inyong mga ginagawa. Makikilala ka. Hindi sa mga sinasabi mo, kundi sa mga ginagawa mo. Reading from Numbers 1, verse 1 hanggang verse 3, then tatalon tayo sa verse 18. And the Lord spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, the second year after they were come out of the land of Egypt, saying, Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel after their families, by the house of their fathers, with the number of their names, every male by their polls. Sino-sino? Verse 3, from 20 years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel, thou and Aaron shall number them by their armies. Then talon tayo sa verse 18. And they assembled all the congregation together on the first day of the month, and they declared their pedigrees. Lahat magsabing they declared their pedigrees. Anong ibig sabihin ng pedigree? Pwede bang i-display mo muna sandali yun? Ang ibig sabihin ng pedigree ay clan, ancestry, genealogy, or tribes. Tagalog, yung pinanggalingan mo, lahi mo, tribo mo. So yun ang ibig sabihin dito sa verse 18. So, they declared yung lahi nila, yung pinanggalingan nila, yung tribo nila. After their families, so just try to visualize it, no? Nag-ipon-ipon na per family, per angkan, per tribo. By the house of their fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward. Sa Tagalog, ganito ang pagkasabi. And sa verse 18 lang tayo magpo-focus. At kanilang pinisan ang buong kapisanan ng unang araw ng ikalawang buwan at kanilang sinaysay ang kani-kanyang kanunuan. So makita natin doon yung pedigree, no? Kanunuan. Ayon sa kanilang angkan, sang-ayon sa mga sangbahayan, ng kanilang mga magulang ayon sa bilang ng mga pangalan mula sa 20 taong gulang na patanda ayon sa dami ng mga ulo nila.
Bago kayo umupo, tignan mo katabi mo at sabihin, tanungin mo, anong lahi ka ba? Anong sagot sa inyo? Lahing gwapo, lahing maganda, lahing palaban, lahing may pag-asa parate, lahing bumabangon kahit na natutumba, lahi ng mga matatalino. Sino rito ang lahi ng mga matatalino? Wow, walang nagtaas ang kamay, mga humble. Sino man dito lahi ng mga bobo? Pwede na kayo mo po, mga kapatid. So, I hope maging very attentive kayo, no? Tulad ng prayers ko, ang isa sa objective na gusto natin mangyari after ng message to ay maging conscious tayo kung ikaw ba talaga ay sa panig ng Diyos. Kung ikaw ba talaga ay nasa pamilya ng Diyos. Kung merong DNA na mga pagdidetect na may dugo si Jesus Christ sa'yo, ay pagka na DNA ka ba, ay makikita ba ang dugo ni Jesus Christ sa'yo? Or wala? Now, sa akin, ako'y naniniwala may tatlong klaseng kaharian dito sa mundong ito. Una, yung kaharian ni Satan. And matagal na ito na-establish. Actually nga even sa create ng Diyos ang tao, makikita natin na nagtatry hard ang kingdom ni Satan na sirain ang ginagawa ng Diyos. Kaya nga natukso ang unang magulang natin, si Adam. At itong kingdom ni Satan ay great imitator ito, manggagaya. Trying to duplicate yung kingdom ni Lord. At kung lilibot ka sa iba-ibang mga simbahan na obviously hindi simbahan ng Diyos, makikita natin na even awit ng mga totoong mananampalataya, inaawit na rin nila. But, hindi sila bahagi talaga ng kingdom ni Lord. So itong kingdom ni Satan ay patuloy na challenge ang kingdom ni God, ng ating Pangdiyos. Pinipilit nito sirain ang kingdom ni Lord. Then second ay yung kingdom ng tao. And ako'y naniniwala na umpisa itong kingdom ng tao nung nagkasala ang tao. So ano itong kingdom ng tao? Ito yung self-will. Ito yung ako hari ng buhay ko. Walang makikialam sa akin. So ito yung kingdom ng tao. Na kung i-compare natin yung kingdom ng tao sa kingdom ni Satan, unlike sa kingdom ni Satan, hindi nito winawasak yung kingdom ni Lord. Pero hindi rin siya tumutulong para i-establish ang kingdom of God. Kumbaga, wala siyang pakialam. Basta siya lang. Siya lang. Di kita pakikialaman, wag mo ako pakikialaman. Ako masusunod sa sarili ko. So ito yung kingdom ng tao. Ito yung self-will. Ayaw nitong pinakikialaman siya. Then yung pangatlo, yung kingdom of God. Ito yung pamilya ng Diyos. At ito yung kingdom of God. Very active ito. And ongoing process ito. And hindi nito pinipilit ang kanyang sarili sa tao. Kaya even sa time ni John the Baptist, ang sabi niya, repent for the kingdom of God is about to happen. It's about to come. And nung nagpaturo mga disciples si Jesus Christ kung paano manalangin, ang sabi ni Jesus Christ, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. So ibig sabihin, hindi pa nagaganap yung kingdom of God sa lahat ng puso ng tao, sa lahat ng mga lugar, sa lahat ng pamilya. Kasi nga, may kingdom of Satan, may kingdom ng tao. But sa book of Revelation, mababasa natin, darating ang time, lahat ng kingdoms, iba-iba bang uri ng kingdom sa mundo ay magiging kingdom na ng Diyos. At yan ang sinabi sa book of Philippians, every knee shall bow down, every tongue shall confess that Jesus Christ is
God. So, luluhod din sila. But, ang problem is, kung huli na ang lahat, wala ka lang pag-asa. Marami lang nawasak sa buhay mo. Doon ka lang luluhod. So, whatever kingdom you belong, o belong ng tao, perhaps, kasama ka na rin sa kakampi ni Satan, sa kingdom of Satan, bahagi siya ng kingdom of Satan, or ikaw ba yung tao na ayaw mong kinokontrol ka, ayaw mo nang dinidisiplin ka, ayaw mong pinakikialaman ka, or nasa kingdom of God ka. So ang tanong, how can you prove na bahagi ka ng kingdom of God? At yan po ang ating paksa. Again, going back sa title ng lesson natin, your life will betray you. The book of Proverbs, sa mga nakakasubaybay sa pagbabasa ng Bible, and the book of Ecclesiastes, very, grabe no? Grabe ang mga message dyan. Kumbaga, ito yung nangyayari. Ito yung realidad. Ito yung mga na-experience sa mga tao, na-experience sa mga pamilya. Ito yung magsasabi at mag-question, kung honest ka, sarili mo, sincere ka, mag-uumpisa ka mag-question, may lahi ba ako ng Diyos? Do I have that pedigree? O bahagi ba ako ng pedigree ng Kingdom of God? Kasi doon sa Book of Revelation hanggang sa ngayon, no, ongoing pa tayo sa pagtatapos ng Book of Ecclesiastes, binanggit sa Book of Revelation, sino yung mga tamad, di ba? Nabasa ba ninyo? Then yung mga kabataan na maaga pumasok sa immorality, pasakit lang, problema, kumbaga kahihiyan ito sa magulang. Then binanggit dyan yung mga matitigas ang ulo, hindi nakikinig sa payo. Nandiyan sa Book of Proverbs, yung isang malaking problema pag may maasawa kang maingay, no? Babaeng maingay, diba? So, grabe ang ang Book of ang Kawikaan. Maganda kung hindi niyo basahin niyo. Nandiyan yung pambabastos sa mga anak sa magulang. Nandiyan yung full of excuses. At sila ang naglalagay ng hadlang instead na mag-alis ang hadlang o overcome ang hadlang. Book of Proverbs speaks about yung mga fear. Real or sinilang lang sa utak mo. Then the book of Ecclesiastes o mga ngaral ay ang titindi mga message. Nandun yung mga tao na pera lang sa isip. Then eventually, no, hindi mo alam kung yung pag-iiwanan mo ng kayamanan mo ay magaling din ba mag-manage ng pera sa problema. Kaya nga, ang paulit-ulit na salita na ginabi doon, meaningless, no? Walang kabuluhan. So kung i-combine mo these two books, I hope ma-realize natin, lalo mga nagbasa, ay ma-realize mo, nasaan lahi ba ako ngayon? Ba't ganito? Itong command na basa natin sa Numbers 1 hanggang verse 3 and of course verse 18, ay nangyari ito 2 years after lumabas sila Moses, sila Aaron, sila Miriam at lahi ng Israel mula sa captivity from Egypt. So nagkaroon ng ang ba tawag sa Tagalog? Pagbibilang. Hindi sa mag-prepare sa gera.
at malaman kung ilan yung pwedeng lumaban. But I strongly believe, gusto talagang nila malaman kung lahat ba talaga lumabas sa Israel ay may pure blood ng Hudyo. Just try to imagine, kung meron napahalo doon na hindi purong dugo ng Hudyo, what if dumating ang labanan? Baka biglang iwanan ka ng mga hindi purong Hudyo. So try, let God, through His Spirit, allow it to speak to you, I-allow nyo ang Holy Spirit mangusap sa'yo. Kasi nangyayari ito, Kaya ang daming mga problema sa pamilya. Kasi akala mo, lahi ng Diyos ito. Ng dating ng pag-uusig, dating ng mga problema, nagkakaiwanan. Ganon din sa church. Akala mo, kasama mo. Let's go! Ikaw, lakad ka ng lakad, wala na pala yung sa likuran mo. Mayo tayo! Ikaw, sipag-sipag mo, yung kausap mo, wala na pala. So just try to imagine. What if hindi ipinaalam kung ano talagang dahil pinanggalingan nila, then napalaban sila? Maraming mapapahamak, maraming masasawi. Feel nyo ba, kapatid? Na-experience nyo ba yan? Lalimang masisipag na humahayo rito. Magandang mga pag-uusap, kapatid, let's do this. Then suddenly, nagkakaiwanan. Hindi nagko-cooperate, hindi tumutulong. So anong lahi ba noon? Bet nang iwan? Bet lumayo? Bet hindi tumutulong? So, mahalaga itong pagtatala nila Moses. It is because to find out sino talaga ang may totoong dugo ng mga Israelita. Now, what is very noticeable din dito, kapatid, ay binibigyan nila ng importansya ang lahat ng mga apelyido. Lahat ng mga pamilya. Walang mabantot na apelyido. For example, napakabantot ang apelyido ko, Di Maano. Yun ang galing ako sa isang organization, ang pinanggalingan ng marami sa atin, Ganun ang pagkakilala, lalo pag Mindanao. Si Pastor, si Reverend, Herr Victor, Di Maunsa. Si Di Maano Kasi nagkaroon ako opportunity, halos, ang hindi ko lang napuntahan, Sulo, Basilan, Tawi-Tawi. Kaya halos lahat, naikot ko na. Dahil sa gawain ng Panginoon. So, lahat, kapatid, walang mahirap, walang mayaman. Binigyan ng Diyos o through Moses ang lahat na mga importante. Basta may dugo ka ng Hudyo, isa lang tayo. Isa lang tayo. Now, meron isang pangyayari, tumalon tayo ng ilang years after yung pangyayari sa time ni Moses. Yung sa pangalawang captivity na nung maraming mga Hudyo ang dinala sa Babylon, nag-umpisa sila at pinayagan sila makabalik. And the book of Ezra, nagtala rin sila kasi gusto rin nilang siguraduhin kung yung mga babalik ay may purong dugo ng mga Hudyo. Kaya reading sa Ezra 2:59, the following people came from Tel Melah, Tel Harsha, Cherub, Adan, and Immer. But they couldn't prove they were Israelite on the basis of their father's family or their genealogy. So makita natin talaga importante malaman anong lahi ka, anong pedigree ka. So na-encounter nila Ezra, mayroong mga group of people na hindi nila mapatunayan lahi sila ng mga Hudyo. Kapatid, importante yan.
Tulad ng binanggit ko sa inyo, sa Book of Revelation, may binanggit yan, darating ang time, lahat ng kingdom sa mundo ay magiging kingdom ng Diyos. Hypothetic lang naman to, no? Magkakaroon kayo, if sa kabalang buhay kaya, may magtatanong sa'yo, anong pedigree mo? Anong church mo? Sino pastor mo? Paano mo mapapatunayan na lahi ka ng Diyos? Paano mo mapapatunayan lahi ka ng TSCFI? Paano mo mapapatunayan na pumatak ang dugo ni Jesus Christ sa iyo? Kapatid, importanteng question yan. Madali magsalita na Kristiyano ka, madali magsalita born again ka, pero hindi naman tayo dun susukatin eh. Although we will be judged by every careless words, babanggitin natin. Pero sa totoo lang, titignan tayo sa mga action. Kaya nga even ang the gospel teaches us, you shall know them by their fruits. Hindi ito sinabi, makikilala nyo sila sa pamamagitan ng mga sinasalita nila. Tama po ba? Kaya yung action natin will expose kung nasa lahi ka ba ng Diyos o hindi. Ang action mo ang magsasabi na bahagi ka ng kingdom of God. Ang action mo magsasabi, kapatid, ikaw pa lang, kaya you can declare eh. Kaya alisin na natin sa lingwahe natin, dinajudge mo ako ha. Actually, ikaw nga kaya mo na i-judge sarili mo eh. Kung anong bukas mo, kung anong kahihinatnan mo after mamatay ka. Hindi na kinakailangan may magsabi pa o maghintay ka may magsabi sa'yo kung ano ang mangyayari sa'yo. What you're doing, anong ginagawa mo ngayon ay magsasabi kung ano ka talaga. Anong lahi mo? Bilong ka ba kay Lord? Bilong ka ba sa church ni Lord? Bilong ka ba sa kukunin ni Lord pagka dumating ka? Bilong ka ba talaga sa kingdom niya? So ito'y mga question na dapat nating alamin at sagutin. So going back sa book of Ezra, binasa natin sa Ezra 2:59, hindi nila ma-prove. Walang record eh. So talo sila. Wala silang bahagi sa house ng Israel. Kasi wala silang mapakitang ebidensya na lahi sila ng Hudyo. Sa Matthew 26 verse 73, at pagkaraan ng sandali, another thing na gusto ko maintindihan, yun na mahalaga na makita yung action mo, not yung words na marinig. Dito sa Matthew 26 verse 73, at pagkaroon ng sandali, ay nagsilapit ang nangatkatayo roon, at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagkat papaano nila nasabi na ito si Pedro, although many times, 3 beses na siya nag-deny na hindi ko sila kasama, but the way he sounds, the way he moves, nabisto siya, na bahagi siya ng disciple ni Jesus Christ. Sapagkat pinakilala ka ng iyong pananalita, nabisto si Pedro sa sa pamamagitan ng pananalita. So going back sa atin, kapatid, i-apply natin sa sarili natin, kahit maraming beses ka pa magsabi, Kristiyano ka, born again ka, obedient ka, ang iyong aksyon ang magbibisto kung talagang sino ka. Kung ano ka. Kung anak ka ba talaga ni Lord o hindi. Now, meron 5 bagay na gusto ko i-share sa inyo
And maganda, itanong na rin natin ating sarili. So 5 important traits na malalaman natin na pedigree ka ni Jesus Christ. O lahi ka ni Jesus Christ. O bahagi ka o citizen ka ng kingdom of God. Hindi ka citizen ng men, kasi ikaw yung taong madaling sabihan, madaling makinig, pwedeng disiplinahin, pwedeng i-review, pwedeng correct, at hindi ka rin lahi ni Satan na wala kang ginawa kundi hadlangan. Hadlangan ang gawain o sirain ang gawain ng Pangdiyos. So ano itong 5 bagay na ito? Para masabi natin, no, tayo na ang magdi-declare, yes, I have the pedigree of God. Bahagi ako ng tribo ni Jesus Christ. I belong to the clan of believers. Kasi yun ang ibig sabihin ng pedigree. So unang-una, para malaman natin na talagang bahagi ka ng kingdom of God, lahi ka ni Jesus Christ, lahing babalikan ni Jesus Christ, dapat, number 1, you fear the Lord thy God. Ang sabi sa Deuteronomy 10:12, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Hindi madalas mag-request si Lord. Kung my memory serves me right, sa New Testament, may isang request din si Lord dyan. Ang sabi niya, pray that the Lord of harvest should send forth laborers. Sa Old Testament, siguro kapatid, baka ito lang. Ano ang request ni Lord? Kumbaga lumalambing. Madalas, nananalangin tayo. Ang laman ng panalangin, puros, Lord, give me this, give me this. Lord, I pray for them. Ganun. Puros pang tao. Puros pang sarili. But, kapatid, ang Diyos, sa tanong mo na ba, ano ba hinihiling niya sa iyo? So, ang sabi rito, hinihingi sa inyo ng Panginoon mong Diyos, ano? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. So, ito yung prayer request niya, o desire niya, o hinihiling sa iyo. Matakot ka sa Kanya. Lumakad ka sa lahat ng Kanyang mga daan. Huwag kang lumihis. Huwag kang lumayo. Huwag mo igit yung gusto mo. Request ni Lord yan. At ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso at ng buong mong kaluluwa. So doon mo malalaman kung lahi siya ng Diyos. Ano? May fear siya kay Lord. Hindi niya hinahamon ng Pang-Diyos sa pamamagitan, maliwanag ng nakasulat sa Bible, hindi ka pa rin sumusunod. Hindi mo ba alam paghahamon kay Lord yan? Hindi mo ba alam, para bang sinasabi mo kay Lord, I don't fear you. Hindi mo ako magagalaw, Lord. Walang mangyayari sa akin, kaya kong gawin ito. Hindi niyo ba alam yon? Habang nagdi-disobey ka, sina-challenge mo ang Panginoon Diyos. Parang sinasabi mo, hindi ako natatakot o mga estudyante. Sinong takot sa teacher? Sinong takot sa principal dito? So, nakakapag-relate kayo. So, every time we disobey, every time na binabiolate natin utos ni Lord, pinapaalam mo sa Kanya, I don't fear you. Wala akong takot sa iyo. Number 2, isa pang palatandaan, pangalawang palatandaan para malaman natin kung lahi ba tayo ng Diyos o hindi. Sa kingdom of men ba tayo o kingdom of Satan ba tayo o kingdom of God? Pangalawa is walk in His way. Papaano? Dapat nakatatak sa iyo ang pangalan ni Jesus Christ. Rinisib mo ang pangalan ni Jesus Christ. Tulad ngayon, meron yatang 6 ba yung mababaptize? O 7 mababaptize after ng service. So sa pagkabaptize sa'yo, babanggitin sa yung pangalan ni Jesus Christ. Sa Acts 2:38, anong sinabi diyan? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, mangagbautismo, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. So dito malalaman kung lahi ka ni Lord. Parang ganito, paano malalaman? Ni Julio, asawa niya si Julia.
Siyempre, kukunin ni Julia apelido niya. Tama ba? Then doon maipagmamalaki ni Faye, nanay ko si Sister Julia, nanay ko si Julio, kasi yung apelido nila, ay dala niya. So, paano mo laman kay Jesus Christ ka? Dumaloy ba ang dugo niya sa iyo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang pangalan? O wala? Naalala ko, again, yung book ni Emmanuel Amos, yung lumalim ang relationship niya kay Satan. Sabi niya, ang mga demonyo, mga demons, alam nila kung anak ka ni Lord. Meron silang nakikitang maliwanag sa ulo mo. Ang tanong ko sa inyo, pagka tumingin ang demonyo sa atin ngayon, meron kayo makikitang liwanag? O pulse kadiliman? Kapatid, mga honest question to at seryosohin natin sagutin. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Eh, pagka wala na yan, hopeless ka na. So, magkaroon tayo ng taimtim na pagsisiyasat at pagsasaliksik sa ating sarili. Do you have the name of Jesus Christ? Para masabi, pedigree ka o tribo ka ni Lord? O lahi ka ng Diyos? So, dapat you receive His name. Nabautismon ka sa kanyang pangalan. Nagsisi ka sa iyong kasalanan. Ano sabi rito? At nagsisi kayo. Ang lahi, ang pedigree ni Jesus Christ, yung makalahi niya ay marunong magsisi. Hindi nagmamatigas. Hindi nagmamayabang. Pagka we are confronted, saksi natin, Lord, forgive me, Lord. Hindi yung pinatatagal mo pa. At pinaghihintay pa ang Pang-Diyos. So ang lahi ng Diyos ay marunong magsisi. At nagpapabautismo. Kaninong pangalan? Pangalan ni Jesus Christ. Doon magkakaalaman kung anong lahi ka. Kasama ka ba ng Kingdom of God? Pangatlo, again, hindi malalaman na lahi ka ni Lord sa pamamagitan ng sinasalita mo, kundi sa pamamagitan ng gawa. Amen. Number 3, mahal natin si Lord. Anong sinabi sa Deuteronomy 6:5? At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, hindi kalahati. Baka mamaya magpapabautismo ka, may nagmamay-ari na ng puso mo. E paano papasok si Jesus Christ sa'yo? Hindi ka pa nga tapos ng pag-aaral, wala ka pa nga trabaho, inuna mo pa jowa. So, may pwesto ba si Jesus Christ sa puso mo? Anong sinabi ng Bible? At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng kalahati, ng 1/4, ng isang guhit. Ang sinabi ng Bible? Buo. Una-una siya nag-create sa iyo eh. Tapos outside the kulumbu siya. Siya nagbibigay buhay sa iyo. Then, kalahati lang ng puso niya ang kaya niyang kontrolin. Puso mong kaya niyang kontrolin. Gising-gising kapatid. Seryoso ang usapin to. Hindi ito source of information lang. Kundi we are being forewarned, pinaalalahanan tayo, ano mangyayari kung hindi ka kasama sa lahi ng Diyos? Ano ma-expect mo? Mamahalin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong lakas. Come on, mga may ministry. Come on, yung mga merong mga katungkulan dito sa mga satellites. At dito, kamusta ang paglilingkod mo kay Lord? Kapatid, ini-expect ni Lord pagka mag-serve ka. Kalahati ba lang lakas mo? Yeah, kami ni Mrs. Meron kasi kami binisita the other day na may problema sa gallstone ba yun? O ano. Sabi ko, tayo kaya? Kasi
Kasi templo tayo ng Diyos eh. Kaya pinost ko yan sa MOF din eh. Yung pag-aalis ng gallstone. Kasi importante kapatid. Alam mo, kung may knowledge ka, wisdom ka, alam mo, dapat ingatan mo katawan mo eh. Kaya puros apples kami. Although kumain kami ng kunting oatmeal. Pero ang pinaka-main diet namin ay apples. Pangatlong araw na namin ngayon. 6 days, puros apples. Then pagdating ng hapon, Epsom salt, 2 beses. Binasa ko yung Epsom salt. Ang benefit pa lang Epsom salt, ang major sangkap niya ay magnesium. Mabuti sa heart. Ang dami pala nagagawa ni Epsom salt. Hopefully, mag-benefit ang aming katawan. At para malakas. Kasi ang rini-required ni Lord eh. Although ginawa na namin ito mag-asawa noon, may lumabas talaga kulay green-green. Parang jelly siya. Parang na-frozen na mantika o sebo. Lalabas yun. Ay, pag magpa-opera ka niyan, kapatid, aalisin gallstone mo, mahal yan. Ako nung prinesyon ako last year ng doktor, ay, hindi na ako bumalik. 100,000. Sa isip-isip ko, blessing ni Lord ito, bibigay ko sa inyo. Hindi na kami bumalik ni Mrs. Kasi being good steward yan eh. Mamanage mo well yung pinagkatiwala sa atin. So anong lakas ibibigay mo kay Lord pagka tinawag ka ni Lord na mag-serve sa Kanya, may ministry? Buong lakas, lahat mag-say amen. Kaya yung mga hindi gumagawa ng extraordinary sa kingdom ng Lord, magtanong mo sa sarili, bakit? Si Lord ba pwede? Di ba, nung ginawa tayo ni Lord, anong dineclare ng Pang-Diyos? Pangit ka ba? O, ang pangit ang dinikha ko. Anong sinabi ng Pang-Diyos? Ha? Di ba, very good. Sa halaman, it is good. Sa ibon, it is good. Sa baboy, it is good. Sa baka, it is good. Pero pagdating kay Jomel, ang sabi ng Panginoon, it is very good. Diba? Tapos ang ibabalik mo kay Lord, tama na yan, pwede na yan. Come on. Anong lahi ka ba? Kapatid, para kay Lord, bibigay mo ang buong mong lakas, buong mong puso, lahat magsabing amen. O ngayon, alam mo na ba kung anong lahi ka talaga? Come on. Anong title ng message natin? Your life. Anong ibig sabihin betray? Bibistuhin. So yung mga ginagawa natin sa ministry, bibistuhin kung anong lahi ka talaga. Yung mga pwede na medyo mag-question mark ka, ayusin mo na. Kaya nga ang team natin this year ay ano? Extraordinary you. Ang gawain ni Lord, hindi pang Sabado, Linggo lang. Dapat Monday to Wednesday, kapatid, busy ka. Hindi lang sa work, mag-iisip ka, may tao na nangangailangan ng salita ng Diyos ngayon. Amen po ba? Ang galing-galing mo sa trabaho, galing-galing mo sa pag-aaral, pagdating sa work, at kay Lord, okay na yan. Basta nakapagsimba. Wala kang iniba doon sa dating ginagawa lang mga tao noon. Pagdadaan ng simbahan, anong ginagawa? Kung nasa bus, sa jeep, anong ginagawa? Di ba, sign of the cross lang, ayos na yun. Sasawsaw ng tubig, wala kang pinagbago. Now, ang tanong ko sa inyo, lahi ka ba ni Lord? Proverbs 8:7. Ay, matindi ito kapatid, pakinggan niyo mabuti. I love those, sino? Who love me. Straight si Lord yan. Hindi siya pwede makipaglokohan. Gusto niya, ka-close niya, sure siya na mahal siya. Di ba ganun din naman kayo? Pwede niyo ba mahalin yung taong hindi nagmamahal sa'yo? Unfair naman, di ba? Mga bata, maging wise kayo. Huwag mo na kayo pumili ngayon, hindi pa sigurado yan sa edad nyo, high school.
At pangit naman kapatid, bago ka nag-asawa, nakita mo yung totoong lalaki, totoong babae, dahil mo ng pinagdaanan. Pangit naman yun. Hindi lahi ng Diyos ang ganyan. Kung siya na yun, siya na yun. Pero habang nag-aaral, wala mo na yun. Hindi ka pa nga nakakatulong mabuti sa bahay di ba? Hindi ka pa nga marunong maglaba. Hindi ka pa nga marunong magpalit ng lampin. Hindi ka pa nga marunong magluto. Come on, mag-isip-isip tayo. Sinong mahal ni Lord? Sinong mahal ni Lord? Those who love me. At ito, itong basahin natin mabuti at unawain. And those who seek me early and diligently will find me. Tingnan lang ko ang commentary kanina, early morning. Ang isa, marami sa kanila, ito yung commentary nila dito sa Proverbs 8:17. It's like pursuing a woman. Yun ang commentary. Yung sinabi rito ay para bagang may susuyuin kang babae. Ang sabi ng commentator, pagka mabagal ka o na-late ka na, baka may mauna. Bawa, totorpe-torpe ka. Pa-message ka, I love you. May pumupunta, I love you. So, sinong sasagutin? Yung pumupunta mismo. Yung maagap. Yung mabilis. Yun ang ibig sabihin dito. Alam nyo, ito yung nagiging problema ng maraming tao nagsasabing manampalataya sila. Kasi ang sabi rito, and those who seek me early. Kailan mo sinik si Lord early? Wasak na buhay mo? Ang dami mo ng utang? Mali na pangasawa mo? Ang dami mo ng karamdaman? Doon ka lang magsisik kay Lord? The book of Proverbs, ang sabi rito, kailan ka maglilingkod sa Pangdiyos? Yung bata ka pa. Yun ang ibig sabihin nito. Seek God early, na wala ka pang damage, hindi ka pang naka-damage, wala ka pang karamdaman, wala ka pang kasalanan, na isang araw aanihin mo. Yun ang ibig sabihin dito. Huwag mong hintay may problema at doon ka lang lalapit kay Lord. Huwag kang lalapit kay Lord ang masilimuot ng buhay. Catch nyo? Yun ang ibig sabihin nito. At ang so sad, maraming tao ganon. Lalapit ka lang kay Lord pag ang dami ng problema. Lalapit ka lang kay Lord pagkabigo na. Lalapit kay Lord kung marami nang naranasan na hindi maganda. So, ibig sabihin, anong tamang term doon? Narumihan na yung katawan. O na-violate na ang katawan. So, sino ang mahal ni Lord? Yung nagmamahal sa Kanya. At, bago pa lang ang problema, bago yung masalimuot na buhay o pangyayari sa buhay, ay lumapit na kay Lord. Kaya maganda yung mga young people, ito yung tamang time. Paglapit kay Lord. Kumbaga pure ka pa. I hope. Wala ka pa napipinsala at hindi ka pa nagpapinsala. Kasi appreciated ni Lord. Di ba naalala niyo yung preaching na the other Sunday? Book of Proverbs din, ito rin nag-cause sa akin ng matinding Lord, yung matinding prayer, early morning, Lord, nung binigay mo yung buhay mo sa amin, banal ka, matuwid. Malinis ka, inako mo kasalanan namin. Pero Lord, yung sinuko kong buhay sa'yo, ang dumi na. Masama. Parang unfair, di ba? Parang unfair. Next, number 4. Isang palatandaan para malaman lahi ka ni Lord ay serve the Lord with all your heart and soul. Kanina, you shall love the Lord. Ngayon, serve.
Although, na-explain ko na ito, Deuteronomy 10:12, basahin lang natin para mas lalo lumalim ang pagkaguhit sa puso natin. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Hindi yung peche-peche lang. Tama ba yun? O putyo-putyo lang. And lastly, number 5, para malaman din kung lahi ka ni Lord ay, you fully depend on God. Psalms 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we will remember and trust the name of the Lord our God. Sa Tagalog, ang iba ay tumitiwala sa mga karo at sa iba sa mga kabayo, ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Kapatid, ang lahi ni Lord, hindi umaasa sa tao. Hindi umaasa sa utang, hindi umaasa sa mga bombay. At wala rin tiwala sa sarili. Hindi tulad ng iba, sobrang yabang na porket magagaling sila. Ang totoong lahi ni Lord, na kay Lord ang pagtitiwala. Sa inyo, kapatid, have you declared kung anong lahi ka? Have you made a stand? Nanindigan ka ba? Ito na ang lahi ko, ipaglalabang ko. Hindi ko ikahihiya. Kahit pagtawanan ako. Meron ko 2 character since araw ng kababaihan kahapon, tama ba? Meron ko 2 example na character, parang babae, na masasabi natin, pedigree sila ni Lord. Lahi sila ng Diyos. Gusto ko i-tackle to just to challenge everyone, hindi lang mga kababaihan dito, kundi lahat tayo. Siguraduhin mo na. At kung sigurado ka, nasa lahi ka ni Lord, paglaban na, hindi pa ganun-ganon. Para ba nga yung bulaklak ng isang ginagamit, he loves me na. Ayaw ni Lord yung ganung klaseng relasyon. Fight for it kahit maraming pinagdadaanan. Fight for it kahit pinagtatawalan ka na. Lahi ka ni Lord. Normal lang, may maiinis sa'yo, may magagalit sa'yo. May magmamalit sa'yo, may magtatawalan ka. Naranasan ni Jesus Christ yan. Paglaban mo. Alam nyo, ang 2 character nito, si Ruth at si Rahab. Ayon sa research ko, nandyan yata yan. Si Ruth ay, anong character ni Ruth? Ruth's distinguishing characteristic in the Bible include her faith. May faith ka ba kay Lord? O kanino ang faith mo? May courage. May resilient. Kahit matindi na ang bagyo ng problema, parang nagbe-bend lang siya. Masabay lang sa hangin. Mawawasak. And she was also a diligent and loving woman who took risks and worked hard. Tignan na rin natin isa, pagsabahin na natin bago tayo mag-summarize. Si Rahab naman, yung distinguishing character ni Rahab, her faith, intelligence, and concern of her family. Palayan, kapatid. Kapag yung lahi ni Lord, may pagmamalasakit sa pamilya. Hindi yung pabigat ka. Hindi yung ikaw nagkakos ng trouble, problem. Nakakatulong ka. Problem solver ka, hindi yung problem creator. Nabalikan natin si Ruth. Ang bigat, actually itong 2 ito, bago nila nasumpungan yung favor ni Lord.
Hindi naman sila talagang mananampalataya. Kumbaga, labas sila ng lahi ng Diyos. Pero ang tindi na to, may connection itong dalawang to. Actually nga, si Jesus Christ ang galing sa kanila. Tama po ba? Lahi ni Jesus Christ. Paano sila naging part ng lahi ni Lord? Si Ruth, ang pikat ng experience niya. And I want to challenge everyone, male and females nandito, namatayan ng asawa si Ruth. Hanggang hopeless na siya. Pero alam nyo, naglagak siya ng faith sa Diyos ng kanyang mother-in-law. Sabi niya, ang Diyos mo maging Diyos ko. Ang bayan mo maging bayan ko. Ang tao niya maging tao ko. Actually, pinipigaw, huwag ka sumama sa akin. So meaning to say, at her lowest moment in life, dito magkakaalaman kung sino talaga lahi din ni Lord eh. Ang pinili niya ng Diyos. Si Rahab naman, prostitute siya. Pero mahirap i-down eh, mahirap i-condemn siya eh. Siguro yung kasalanan ko, baka mas malala pa sa kasalanan ni Rahab. Mukhang matino lang ako. Thank God, sinagip ako ni Lord. Nung nalaman ni Rahab, kapatid, nasasakupan na sila, mawawasak ng bayan nila. Grabe ang pag-care niya sa family. Patay kung patay. Pero hindi ko pwedeng pabayaan pamilya. She made the right choice. Ang lahi ng Diyos, kapatid, may pagmamalasakit sa family. Hindi makasarili. Damag-daman nila ang hirap ng magulang. Pinapil nila yung pagod ng tatay sa paghahanap buhay. Pinapil nila yung pagmamalasakit ng nanay kahit mayroong sakit. Magsisilbihan ng pamilya. Yan ang lahi ng Diyos. Hindi katulad ba yung kabataan, aga aalis, gabi na uwi, walang pakialam kung ano nangyayari. Yan. Ngayon pa lang, alamin mo, saan ka ba talaga? At anong choice mo? Kung si Lord, you want to become a part of God's family, then stick to it. Alam nyo, pag ikaw yung tao, hindi mo kayang paglabang faith mo, wala kang dating sa pamilya mo at susunod ng lahat. Kawawa sila, magsasuffer sila. Why? Kasi ngayon pa lang hindi mo kayang pangatawan ang relasyon yun ng Diyos. Hindi mo kayang paglaban. Baka hindi ka talaga sa kingdom ni Lord. Ano yung tatlong kingdom na pinag-aralan natin? Kingdom of Satan, kingdom of man, kingdom of God. Baka wala ka talaga sa kingdom of God. I hope, maiksi lang message natin yun. I hope maging very revealing ang message na to. And I hope, maging honest ka, talagang totoong pagsasaliksik. Kung sakaling may pag-uulat ngayon, tatayo ka sa panig ng Diyos. Dahil lahi ka talaga ng Diyos. Dahil may faith ka, may paninindigan ka, may pagmamalasakit ka sa family mo, mahal mo si Lord with all your heart, mind, and soul. Hindi mo linapit ang Diyos pagka mabigat ng problema, marami ng problema. Hindi. Came to find Jesus Christ early. Wala pang damages. 5 lang yan. Ang daling ma-memorize. Tama po ba? Ang pagsaserve mo kay Lord, hindi yung pwede na yan.
Lord, grabe ang pagka-create mo sa akin. Fearfully and wonderfully made ako. Kaya hindi ako pwede mag-serve sa'yo na basta na lamang. I'll give you all my best, all my strength, all my heart. Tumayo tayong lahat. Close our eyes. Magkaroon soul searching, kapatid.